Morning. Kaya niyo naman po, buksan ko po yung Bible. This time naman po basahin po natin sa Tagalog para po sa karagdagang kaalaman. So Ephesians chapter 5 verses 1 to 2, chapter 6 verse 4. At ganito po ang sinasabi. Ephesians chapter 5 verses 1 to 2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. And then chapter 6 verse 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Sa ating pag-aaral po ng Family Code of the Scriptures, itutuloy po natin ang paghihimay po ng Ephesians chapter 6. Last week po, pinag-aralan po natin ang God-given order po sa loob ng pamilya at ang nararapat na tugon ng mga anak sa kanilang mga magulang. So, natutunan po natin that to honor our parents means respecting and valuing them because they are God's ambassadors. Sila po yung representatives ng Diyos sa loob ng tahanan. And because God has designed po the family to be the basic unit of society, to be our parents prepares us now to participate in social order sa kaayusan ng ating lipunan. Ito sapagkat ang pamilya po ang pundasyon ng society. And so, it also follows na ang family or yung pagrespeto or paggalang sa loob ng family ay foundation din sa lahat ng paggalang sa autoridad at kapangyarihan sa lipunan. Na pag-aralan din po natin ang kinalulugdan po ng Diyos kapag sumusunod tayo sa kanyang disenyo at kaayusan. And so, obeying and honoring our parents glorifies God. Honoring and obeying our parents is also an expression of our love for God. Pero we must also ask, dahil para makatugon ang mga bata dito sa command na obey and honor your parents in the Lord, kailangan po natin maintindihan na dapat may mauuna. Kasi tugon yun eh. Isa sa mga dahilan po kaya problemado tayo sa pagpapalaki at pagtuturo sa ating mga anak na sumunod sa Panginoon ay dahil na rin hindi po natin nakita ganitong mga pagtuturo at halimbawa sa ating tahanan nung tayo lumalaki. Maaaring alam po natin o narinig natin ang love God and love your neighbor sa loob ng church. Pero hindi naman natin ito nakita posibleng hindi natin ito nakita sa pagsasama ng ating mga magulang o sa pakikisama din nila sa kanilang mga kamag-anak. Or pwede rin, hindi rin natin ito nakita at hindi rin naipaliwanag sa atin nung tayo ay lumalaki. Maaaring may idea po tayo kung ano ang parenting style o kung ano yung method ng pagtuturo ng ating mga magulang. Pero sa totoo lang, paano natin nalaman na ito nga ang tama at ito yung kinalulugdan ng Diyos? Ang daming child psychologists po sa mundo ngayon. There are different schools of thought at ang daming nagsasalita at the same time pabago-bago din ang kanilang mga sinasabi. Ngayon, paano natin, again, ang question, paano natin nalaman na ito ang tama at kinalulugdan ng Diyos?
sa makatuwid, lumaki po tayo na walang batayan. Although alam po natin yung parenting style ng ating mga magulang. In the scriptures, ang primary concern dapat ng magulang po ay mapalaki ang ating mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon. Uulitin ko po, ang primary concern ng scriptures para sa mga magulang ay mapalaki natin ang ating mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon para nauunawaan po nila ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Otherwise, may consequences po ito. Hindi lamang sa ating pamilya o yung relationships within the family, pati na rin po sa kanilang spiritual na pamumuhay. And later, makikita rin ito, lalabas din ito sa kanilang mga relationships sa ibang tao at relationship din nila pag nagkaroon sila ng pamilya at syempre, relationship din nila sa Diyos. Hence, how we raise our children now has spiritual and social implications. Training our children and teaching obedience becomes a gospel concern. It is a gospel concern. Because it flows from the Great Commission. Sabi nga ng Panginoong Jesus, bago siya umakyat sa kanyang mga alagad, go and make disciples of all nations. Sakop nun yung ating mga pamilya. In other words, kung tayo po ay may asawa at tayo ay lalaki, dapat lang na dinidisciple natin ang ating asawang babae. At ang asawang babae ay nagpapasakop sa asawang lalaki. Yun yung tinatakil ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5. And then in Ephesians chapter 6, he begins with discipleship of the children. Hindi nagtatapos ang discipleship sa mag-asawa lang, pati sa mga anak. So, makikita natin ngayon yung kabuuan ng yung discipleship which begins within the home. May sinabi ukol dito yung nanay ni John and Charles Wesley. Si John and Charles Wesley po ay mga hymn writers. Sila rin po yung nag-start ng Wesleyan movement na ngayon ay foundation po ng Methodist Church. Si John and Charles Wesley ay mga writers at sila sumulat ng Hark the Herald Angels Sing, O for 1,000 Tongues to Sing, and Can It Be, or yung Amazing Love na kanta. Christ the Lord is Risen Today. Ayon sa nanay nila na si Susanna Wesley, ganito po ang sinasabi niya tungkol sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ang mga magulang na natututo sa pagsupil ng pansariling kalooban ng kanilang anak ay gumagawa kasama ng Diyos para sa pagbabago at pagliligtas ng kaluluwa ng kanilang mga anak. Hence, we work hand in hand with God in the raising of our children so that they come to know the Lord and that they too might be saved. Ang magulang na nagpapalayaw, sabi naman niya, on the other hand, kung ini-spoil natin ang ating mga anak, ay gumagawa naman daw ng gawain ng diablo. Ginagawang kasinungalingan ang pananampalataya, ginagawang imposible ang kaligtasan, at ginagawa ang lahat para isumpa ang kanilang anak sa walang hanggang kapahamakan. So, ganun yung ganun yung point of view niya sa parenting. On the one hand, there's godly parenting, and on the other hand, there is ungodly parenting. Kaya nung sinimulan natin ang parenting sa ating pag-aaral, sabi ko, kailangan maging careful po tayo sa mga decisions natin. It's otherwise, we're doing the work of God, or on the other hand, we're condemning them to eternal damnation. Sa umagang ito, panalangin ko po na sa ating pag-aaral ng kasaysayan ng kaligtasan ay makilala po natin ang Diyos na nagmamahal po sa atin at nag-iingat sa Kanyang sambahayan. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Kanyang salita, nawa magkaroon po tayo ng mga panibagong pagnanais na makilala siya. Makita natin ang Kanyang kagandahang loob para matuto po tayong tumugon sa maayos na pagsamba kay Kristo, buktong na anak, habang tayo po ay nabubuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos.
Sa umagang ito, ganito po ang magiging tanong natin sa scriptures. How can we parents walk in love? Of course, in relation to our children. How can we parents walk in love so that we train them in the instruction of the Lord? How can we parents walk in love? So, ang ina-address natin ngayon ang mga parents. Last week, in-address po natin ang mga kabataan, mga anak. Today, we ask or address yung mga may parental authority. How can we parents walk in love? Of course, in relation to our children, so that we train them in the instruction of the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bibles ngayon sa Ephesians chapter 5, verses 1 to 2. Dito sa book of Ephesians, Paul was writing sa Christian community in Ephesus. Ang Ephesus po ay nasa modern day Turkey ngayon. Noong panahon nila, ang Turkey ay tinatawag po na Asia Minor. And Paul was a prisoner in Rome habang sinusulat niya ito. Ang twin letter ng the letter to Ephesus is the letter of Paul to the Colossians. So, nabanggit ko po last week na isa sa mga kinakaharap na problema ng church at Ephesus ay ang cultural baggage o paniniwala nila noong pagana po sila na ipinasok naman nila sa loob ng church. At dahil sa mga attitude na ito, nasira po yung pagsasama ng mag-asawa at ganun din yung buong pamilya. Hindi lang yun. Because the family is the basic unit of society, makikita rin natin na dahil dito sa mga pagan attitudes at practices nila, hindi lamang nasira yung pamilya, pati yung church apektado. So rather than look to culture for solutions to the problems in the family and the home, Paul appealed to the scriptures. Binalik niya po sila doon sa Ebanghelyo. Pinaliwanag niya ang magandang balita sa kanila at ganito po ang sinabi niya sa verses 1 to 2 ng Ephesians 5. Therefore, sabi niya, be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Mapapansin natin na dito, sinabi po ba niya na mahalin niyo muna ang inyong mga sarili para mag-grow kayo as a person? Sabi po ba niya, mahalin niyo muna. Sa panahon natin ngayon, gano'n lang nangyayari. Pag nagka-problema sa pamilya o nagka-problema ang mag-asawa, ang sinasabi ng kultura natin, o sige, okay lang yan, mahalin mo muna sarili mo. Mas mapapansin po ba natin dito that in spite of what is happening sa loob ng church, nagkakagulo ang mga pamilya, nagkakagulo ang mga mag-asawa, sinabi po ba ni Pablo na mahalin niyo muna ang inyong mga sarili para mag-grow kayo as a person? Nang okay lang, maghiwalay muna kayo at maghanap ng iba? You deserve to be happy? We do not read that from Paul. Hindi niya sinabi yun. Rather, sabi po niya sa verse 2, just as Christ also loved you and gave himself up for you as an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. Itong mga salitang binigay po ni Apostol Pablo ay mga salitang Old Testament that signifies yung sacrifice na binigay ng Panginoong Jesus. These are this is temple language. Sacrificial language. And we tend to think that, dahil palibhasa na lang kasi, nakakilala tayo sa Panginoon, we tend to think that we love God first. But no, we did not love God first. Tayo nga ang makasalanan eh. How can we love God who is holy? Paul says na nauna tayong ibigin ni Kristo. Sabi diyan, Christ also loved you. How? Sabi diyan, and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Inalay niya kanyang sarili. Binigay niya kanyang buhay bilang hain at handog na buhay nang dahil sa atin. Bakit kailangan ng handog? Ibig sabihin, kailangan may magbayad po para sa ating mga kasalanan.
hindi sa atin pinabayad ng Ama. Hindi tayo siningil sa ating pagkakautang sa Kanya. Si Kristo ang naging mabangong samyo upang matanggal ang galit ng Diyos Ama laban sa atin. At maging katanggap-tanggap tayo bilang mga anak na minamahal. Tulad ni Kristo na Kanyang anak na minamahal. At dahil sa naganap ni Kristo na binilang tayo mga anak na minamahal, paano ba raw dapat mamuhay ang tagasunod ni Kristo? Bilang mga anak sa Kanyang sambahayan, paano ba dapat tayo mamuhay? Tayo na mga nagmamahal sa Kanya. Verse 1, sabi po niya, be imitators of God as beloved children and walk in love. Magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Because God's people are His children, this is Paul's command on how we are to imitate God and walk in love and wisdom. Later on, mababasa natin sa chapter 5 na sasabihin niya rin sa kanila, huwag kayong magpakalasing, kundi maging puspos kayo ng banal na Espiritu. Walk in the Spirit. Be filled with the Spirit. Do not be drunk with wine. Walk in love and wisdom. Napupuno ng banal na Espiritu sa ating pagpapalaki sa ating mga anak. What does that look like? Punta tayo sa verse 4. Yung verses 1 to 3 na pag-aralan na natin last week. Sa verse 4 naman tayo. Sabi dyan, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Dito sa command po ni Apostol Pablo, merong dalawang parts tayo makita, dalawang aspeto sa instruction niya. Nandyan po yung prohibitive or negative, yung pinagbabawal. Sabi niya dyan, fathers, do not provoke your children to anger. Yun yung negative or prohibitive o yung pinagbabawal. At syempre, yung pangalawa, yung prescriptive or yung positive o yung pinahihintulutan. Sabi niya, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Unahin po muna natin yung negative. Sabi niya dyan, fathers, do not provoke your children to anger. Ang salitang ginamit po dito na father, in the original language, is also the same word na ginagamit minsan sa New Testament sa salitang parents. Sa verses 1 to 3 ng Ephesians 5, mapapansin natin na he was talking about yung obedience to parents. Sa verses 1 to 3, Ephesians 6, about obedience to parents. So most probably, ang nasa isipan ngayon ni Apostol Pablo ay pagdating dito ay yung mga magulang ng bata. Pero since ang wife, the head of the wife is the husband, ang lalaki ay may otoridad sa kanyang asawang babae, we see here na may representative capacity ngayon ang father of the whole yung pagiging parent of the whole parental authority. Both father and mother is being represented by the father here when he says, fathers, do not provoke your children to anger. In other words, hindi lamang fathers ang kausap niya dito, pati mothers din. Aside from that, ang mga ama ng tahanan ang may tungkulin din kasi na magturo at magdisiplina sa kanilang mga anak, ng panahon nila. It was a difficult time para sa mga bata ng panahon sa Roman Empire. May tinatawag po silang batas na patria potestas or the power of the father. Pwede sabihin to authority or the rule of the father. Binibigyan nito ang ama o yung padre de pamilya ng kapangyarihan sa buong sambahayan kasama ang buhay at kamatayan ng mga bata. Ganon kalawak yung kapangyarihan ng tatay ng unang panahon.
Pakinggan po natin ang isang komentary ukol sa batas na ito. Sabi dyan, maaari niyang palayasin, yung padre de pamilya, ang sinumang miyembro ng sambahayan. Ipagbili sila bilang mga alipin, o kahit patayin sila, at hindi siya mananagot kanino man. Ang isang bagong silang ay ilalagay sa paanan ng kanyang ama upang matukoy ang kapalaran nito. Kung kinuha ito ng kanyang ama at kinarga, ang bata ay tinuturing na legal person. Meron siyang legal personality na at pahihintulutang manatili sa bahay. Kung ang ama ay pagkatapos niya makita ang sanggol ay tumalikod at lumayo, ang sanggol ay itatapon na lamang tulad ng mga aborted na sanggol sa ating panahon. Ang mga tinapon na malulusog na sanggol ay kinukuha at tinadala po sa gabi-gabi sa town forum o doon sa plaza kung saan sila pinagpipilian ng iba't ibang tao at palalakihin bilang alipin o mga prostitute. Ganon ang kultura nila noong unang panahon. Ganon ang pagtingin nila sa mga bata. And so you see, mahirap maging bata sa Roman Empire. On the one hand, makikita natin dahil sa mga ganitong klaseng mga pananaw, sa practices nila, sa culture, makita natin kung paano masira ang family. Sira ang pagsasama ng magulang mo dahil, imagine natin kung tayo'y nandun, sira ang pagsasama ng magulang mo dahil sa kapabayaan at kultura. And on the other hand, napaka-overbearing naman din ng tatay mo. Napakabigat ng kamay pagdating sa pagdidisiplina. Tayo nga, pag nagdidisiplina tayo ng ating mga anak, pinapaliwanag pa natin na kaya tayo namamalo ay dahil, bakit tayo namamalo? Bakit tayo nagpapa-face the wall? Bakit ba natin sila sinasabi, mag-squat ka muna dyan? Pinapaliwanag natin na kaya natin yung ginagawa ay dahil mahal natin sila at ayaw natin sila lumaking baluktot. But in the Roman household, kahit OA ang parusa sa'yo ng tatay mo, kahit pagkatapos ka parusahan ay magang-maga ang laman mo at bali-bali ang mga buto mo, it does not matter. Kahit lumaki ka na may sama ng loob at galit sa magulang mo o sa tatay mo, siya pa rin ang padre de pamilya. Siya ang pinagkalooban ng imperyo ng Patria Potestas. Ang buhay at kamatayan mo ay nasa kanyang kamay. May kapangyarihan siya sa buhay mo. At ito ang karaniwang kasalanan ng mga ama sa Roman households. Ngunit, tinutulan po ito ng mga Hudyo at mga early Christians sapagkat hindi ganito ang tinuturo ng Scriptures. Sa mga Kristiyano, it was always about Christ's love. Yung pag-ibig na pinakita at binigay ni Kristo para sa atin, it was always about giving one's life. Sabi niya, fathers, sabi ni Pablo, do not provoke your children to anger. And so sa ating pagdidisiplina at everyday engagement natin sa ating mga anak, sa ating mga tatay at nanay, huwag daw natin ipamungkahi sa galit. O huwag itulak, huwag iudyo, huwag ibuyo sa galit ng ating mga anak. In heeding this instruction, how can we parents walk in love now in relation to our children so that we train them in the instruction of the Lord? Simple lang. Number 1, avoid harsh words and cruel actions. Avoid harsh words and cruel actions so that our children do not grow up hating us. And in effect, hating God. Pwede yung nakaparenthesis. Avoid harsh words and cruel actions so that our children do not grow up hating us and consequently hating God. Time and time again po, isa sa mga nagiging hadlang sa maayos po na communication sa ating mga pamilya at nakakapagdala ng sama ng loob sa ating mga anak ay ang mga sarcastic words. Yung iba sa atin sanay na sanay sa sarcasm. Pag nagsalita, alam mo yung may kasabihan tayo, ayaw ko nakikinig sa kanya kasi pag pinagsasabihan ako, naghihiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko.
Feeling ko ganun. May mga taong ganun pag nagsalita. Sarcastic words or sarcasm o panunuya. Meron namang iba na magaling sa pambabaliktad, verbal manipulation. These are the words na nakakapagdala ng sama ng loob at nakakapag-bog down communication lines sa loob ng pamilya. Yung pagsusukalpal din, verbal put-downs, or pagkukumpara, at marami pang mga mababagsik at mapanakit na salita. Halimbawa, nag-uwi ang anak mo ng magandang grades, dumating si Kyle, nag-uwi ng grades, tapos ang sasabihin mo, ay, congrats anak, bakit hindi mo kaya dalasan yan tulad ng ate mo? Nag-congrats ka pa. Diba? Bakit hindi mo kaya dalasan yan tulad ng ate mo, no? Isa pang halimbawa, inutusan mo si Bunso na bumili ng sopa at bilangin ang sukli. Pag-uwi, ang binili ay patis. Tapos ang masaklap, kulang ang sukli. Imbis na turuan mo siyang itama ang ginawa niya, mas pinili mong sigawan si Bunso. Anak ka ng tatay mo talaga. Diba? O, yung iba sa atin, mana ka talaga sa nanay mo. Abusive speech. Last. Isang araw, pinatawag ka sa school dahil si Junior bagsak-bagsak sa mga quiz. At nakipag-away kasi binubuli. So, self-defense. Natandaan mo na hindi mo siya sinamahan sa pag-review para sa exams niya. Dahil sa sobrang pagod mo na rin. And so, hindi mo rin siya sinamahan sa prayer time. Para ipag-pray yung kanyang exams. Ngayon, nadatnan mo siya sa principal's office na may mga galos at sugat at syempre, hindi makatingin sa'yo dahil bagsak-bagsak din siya. Imbis na magpigil ka at pakinggan ang lahat ng panig, sa harap ng lahat ng tao, binatukan mo si Junior at pinulalas. Ikaw na naman, hindi ka talaga nag-iisip, ano? Sabi nga po sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ayon po kay Brad McConaughey, sa kanyang sermon on Christian parents and children, may ilan tayong ginagawa na nag-uudyok sa ating mga anak para magalit sila sa atin. At syempre, bukod sa ating mga masasakit na salita, ito yung mga ginagawa daw natin na that leaves them scarred and angry. Pakinggan po natin yung mga binigay niyang halimbawa. Kapag puro bawal ang lumalabas sa bibig natin, bawal ito, bawal yan. Ibig sabihin, wala tayong tiwala sa kanila at sa kanilang kakayahang gawin ang mga bagay sa kanilang mga sarili. Lagi natin kina-question ang kanilang desisyon to the point na nagiging overprotective tayo sapagkat ang tingin natin, bata sila. And so, ganun ang ginagawa ng ibang mga magulang. Ay, hindi hinahayaan yung bata na madapa, magalusan ng konti. Ayaw nila na marumi ang kanilang anak. Masyadong kailangan malinis. Squeaky clean. Akala mo tabletop o glass top yung anak eh. Pangalawa, nagpapakita tayo ng favoritism sa ating mga anak. O lagi tayo may pinapaboran. Lalo na pag nag-aaway, mapapansin na ito ang mas laging tama. Pangatlo, kapag wala tayo sa katuwiran o ang mga requirements natin sa kanila ay wala sa katuwiran, there's a balance po na kailangan natin silang ituring na bata at hayaang lumaki ayon sa kanilang pacing. Pero minsan sa ating pag-aapura, pinagagalitan natin sila at sasabihan na mabagal sila. Bagal mo naman lumaki. Tagal mo naman anak, matuto.
nabasa ako sa social media, may isang tatay na umiyak, umagulgol dahil dahil bumagsak yung kanyang anak sa exams. Yun pala, 1 taon na niyang tinuturo yun sa kanyang anak. Nung nag-exam, bagsak pa rin. Nangyayari rin ito minsan kapag achievement-oriented o ang magulang, competitive. O gusto ng magulang na laging nasa top 1 ng mga anak, even though ang kaya lang ng bata ay hanggang top 2. Pinipilit yung bata na mag-top. Hindi inuugma ang teaching style doon sa kakayahan ng bata. Napapagalitan natin sila dahil tayong magulang ang wala sa hulog. At gusto natin yung mga ambisyon natin sa buhay na hindi natin narating, sila po ang tumupad. Nawawalan din ng loob ang ating mga anak dahil walang encouragement o positive reinforcement ang lumalabas sa ating bibig kasi nga puro negative. Hindi natin sila ini-encourage. And good job is not an encouragement. It just tells them that they did a good job. Number 5, kapag pinaparamdam natin sa kanila na unwanted sila o kapag pinapahayag natin na sagapa lang sila sa buhay at pangarap natin. Bagamat madalas itong tema sa mga pelikula. Pero hello, dapat sa buhay at pag-inisip natin, dapat naman talaga ang magulang ay nagsasakripisyo. Dapat naman talaga magpakatatag ang mga magulang. Pero ang pinapakita sa atin ng kultura, yung pamilya pa ang nagiging sagabal doon sa ambisyon ng isang parent. Parang katulad doon sa movie na Rewind. Lagi kong binabalikan yun dahil hindi ako natutuwa doon sa pag-portray nila doon sa nanay. Parang sising-sisi pa yung nanay na nagkaroon siya ng asawa at anak. Kesyo, bakit hindi niya sundin yung kanyang ambisyon? Dapat naman talaga nagsasakripisyo ang mga magulang at magpakatatag ka, magulang ka eh. Kanino huhugot ang anak mo? Kanino huhugot ang pamilya mo ng lakas? Iiyak-iyak ka dyan? Sasabihin mo, hindi mo na-fulfill yung ambisyon mo? May oras at panahon ng lahat ng bagay. Pag ikaw ay magulang na, may mga talagang kailangan kang ibigay. Bibigay mo ang buhay mo para sa pamilya mo. Sacrifice is the norm. Giving of one's life is the norm. Hindi lamang sa buhay Kristiyano, especially sa buhay ng magulang. And so hindi ako agree doon sa pinoportray ng culture na iiyak-iyak yung magulang, nagsisisi siya na naging magulang siya. Kaya pala ang daming mga magulang na mahihina. Mga mahihinang nilalang. Hindi lang yun. Kapag ginagamit natin ang pagmamahal bilang tool as a reward for punishment, or as a reward at saka as punishment din, sasabihin natin sa kanila, good job, I love you. Pero sinasabi lang natin yun kapag may ginagawa silang mabuti. Pero pag nagkamali, walang I love you. Hindi lang yun. Acts of unkindness, cruelty, and physical abuse. I have to confess, mga kapatid, na guilty ako in the past sa ganito. That I disciplined my children out of anger. At natuto po ako. One time napalo ko ng ilang beses si Julia ng malakas to the point na pumasok po siya sa school nang may napantal-pantal yung kanyang isang hita. Hindi ko naisip na mapapahiya siya sa school at hindi ko naisip na maaaring maging ganito ang konsepto niya sa pagdidisiplina. That it would scar her. I have since realized that I was wrong and what I was doing was wrong. Nagsisi ako sa ginawa ko at inamin ko na mali ako at nangako ako sa aking pamilya na hindi na mauulit yun. These are some of the things that we do that hurt our children and push them na magalit sa atin. In some instances, maaaring tumalikod din sila sa pananampalataya.
Yun yung mga extremes. Dahil natisod na sila sa pinapakita ng mga mas nakakatanda sa kanila. Kung tutusin, kung sino ang matanda, dapat siya nagpapakita ng wisdom. Kung sino pang matanda na dapat nagpapakita at nagsasalita ng may karunungan at katuwiran, sila pa ang walang pinagkatandaan. Sakit, di ba? Pero mas masakit po ang katotohanan na ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Ayaw kilalanin ng ating mga anak ang Diyos. Dahil hindi tayo naging mabuti sa kanila. Hindi tayo naging mabuting halimbawa ng pag-ibig ni Kristo sa kanilang mga mata. Yun yung masakit. In verses 1 to 4, dito sa ating passage, inutusan ni Apostol Pablo na tumalima ang mga anak sa panuntunan ng kanilang mga magulang. Yun yung pinag-aralan natin last week. Pero how can we expect our children na sumunod sa atin, sa ating mga panuntunan, kung tayo mismo ang gumagawa ng mga paraan through our words and actions na lumayo sila at magalit sila sa atin? How do we expect them to follow? Kung tayo yung nangunguna sa ikatitisod nila, we can't expect them to follow. Which now leads us to the second part of Paul's instruction. Yung positive reinforcement. Kanina, pinaliwanag ni Apostol Pablo kung ano yung prohibitive or yung negative aspect ng kanyang instruction. Ngayon naman, punta tayo dito sa prescriptive or positive, yung pinahihintulutan niya, at kung ano ang dapat na pagpapalaki sa mga bata. Sabi niya dyan, but bring them up. Ito yung contrast, kaya nga, but Sabi niya, huwag niyong gagawin ito, sa halip, ito ang dapat. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ang salitang bring them up dito ay nangangahulugang palakasin, palusugin, pakainin, para lumakas, alagaan, turuan at disiplinahin ng maayos. So consistent po ito sa tinuturo po ng Old Testament. Sabi nga sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Train up a child. Ang isa sa mga napapansin ko sa mga young families ngayon, na napapailing lang ako. Imbis na tayo ang nagtuturo sa ating mga anak, ang ginagawa natin, nung unang panahon siguro ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga yayo at mga yaya. Sapagkat wala silang oras para sa kanilang mga anak. Bakit ka pa nagpamilya? Wala ka naman din palang oras. Ngayon, hindi yayo at yaya ang kinukuha. Cellphone, yun ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. iPad, Android tablet. Minsan, 2 o 3 pa ang hawak ng bata. Minsan, meron pang remote control. Sabi dyan, train up a child in the way he should go. Pero kung ang training natin ay sa pamamagitan ng cellphone, lumalabas ang ating katamaran. And laziness is a sin in the Bible. Kung hindi tayo nako-convict sa ganitong bagay, kung paano natin pinalalaki ang ating mga anak sa pamamagitan ng mga cellphone at Android tablets, something's wrong with our heads. Something's wrong spiritually and morally. Tayo ang may authority, hindi yung Android tablet. Tayo yung pinagkalooban ng Diyos, tayo yung pinagpala ng Diyos para palakihin ang ating mga anak. Tapos pinapaubayan natin sa Android tablet or sa cellphone. Ang salitang discipline dito ay may connotation ng pag-tutor. Yung sa atin na tumaan sa pag-tutor, pagkatapos ng school, pupunta sa bahay ni teacher para may additional lessons, parang gano'n. In other words, sasamahan mo sila doon sa buong proseso paano nangyari yun. Para na-appreciate nila yung lesson kasi may mga bagay na hindi natuturo sa loob ng classroom.
So mas maganda na kung one-on-one. Sasamahan natin sila kung paano gawin at ang tama at mabubuting bagay. Ganun ang pagtuturo. Minsan ang mga magulang sa daming iniisip, napapansin ko minsan, especially sa mga kababaihan, merong mga babae na gusto isang beses lang naturo, pagkatapos yan, bahala ka na sa buhay mo. Pero hindi. Sinasabi dito yung salitang discipline ay may kinalaman sa kailangan mong samahan sila kung paano gawin ang tama at mabubuting bagay hanggang sa lumaki sila. Para nalalaman nila ang mga consequences, para naiintindihan nila ang tama at mali. Hindi pwedeng bahala ka na sa buhay mo. Hindi pwedeng magulang ka tapos hindi mo nalalaman ang nangyayari sa mga anak mo. Minsan lang tayo maging magulang. Hindi tayo pwedeng maging magulang sa ating mga apo. Hindi tayo pwedeng maging magulang sa ating mga pamangkin. Sa ating mga anak lang tayo magulang. And therefore, kailangan alam natin, pag tinanong tayo ng Panginoon, alam dapat natin ang ating sagot kung ano na ang kalagayan ng ating mga anak. Asaan na sila sa kanilang paglakad sa Panginoon? Kamusta na ang kanilang kalusugan? Hindi lamang physical, pati spiritual. Hindi pwedeng puro trabaho tayo. Hindi masama ang pagtatrabaho. Napag-aralan natin yon. Pero kailangan may balanse ang ating buhay. We have been given the authority to provide for our families both physically and spiritually. Kailangan natututo ang ating mga anak kung ano ang tama at mali. He who withholds his rod, sabi nga sa Proverbs 13:24, he who withholds his rod hates his son. So kung ini-spoil natin ang ating mga anak, at hindi natin sila tinitrain, hindi natin sila tinuturuan, sinasabi ng Bible, kinamumuhian mo yung anak mo. But he who loves him, disciplines him diligently. Ang salitang instruction naman na ginamit dito sa verse ay nangangahulugang put into mind. Kanina yung salitang discipline ay may kinalaman sa sasamahan mo siya. Parang training camp. Dito, ang salitang instruction ay may kinalaman sa isipan. Hindi siya information. Hindi pinag-uusapan dito yung information. It's not so much about information or content as it is the recognition of importance. Kung bakit siya tinuturuan. Ang pinag-uusapan dito sa salitang instruction ay kung ano yung attitude niya kapag tinuturuan siya. Ganito po ang tinuturo sa atin ng Old Testament, sa Proverbs 1:8. Hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Hence, ang sinasabi dito, it's about hearing and always remembering. Never rejecting. As parents, we are teaching and instructing them so that they will always hear and not forget yung mga teachings natin. So now, how do we know na tama ang ginagawa natin? Sabi, yun yung unang-unang issue yun yung unang-unang concern. Anong batayan natin na tama ang ginagawa natin bilang magulang? Sabi dyan ni Pablo, it's always that of the Lord. Yun ang basis. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kailangan ang pagdidisiplina at pagtuturo natin ay naaayon sa salita ng Diyos, hindi sa kultura. Uulitin ko po, ang ating pagdidisiplina at pagtuturo ay naaayon sa salita ng Diyos, hindi po sa kultura. Hindi ayon sa sinasabi ni Vice Ganda o sa mga noontime shows. Hindi ayon kay Wawawin. Hindi yung mga naririnig natin doon. It is always
of the Lord, na aayon sa salita ng Diyos. Sapagkat ganito tayo pinapatnubayan ng Espiritu para makalakad tayo sa pag-ibig ni Kristo. Para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So, ang pagtuturo at pagsasaway ng ating mga anak ay naaayon sa salita ng Diyos. Hindi sa mga mapanakit at mababagsik na salita at gawa na natututunan natin sa kultura. Hindi ko ibig sabihin na hindi dapat paluhin ng mga bata. May oras at panahon sa pamamahala. At may dahilan sa pamamahala din. Kasama niya sa pagdisiplina. Mga kapatid at kaibigan, when we look at the gospel, makikita po natin na hindi tayo tinawag ng Diyos gamit-gamit ang mga mabagsik at mapang-abuso ng mga salita. Hindi niya po tayo tinawag na loser o palpak. Hindi niya po tayo tinawag na mga inutil. Hindi niya tayo tinawag na bobo. Dahil po kay Kristo ang kanyang mahal at bugtong na anak, tinawag po niya tayo beloved. Binigyan niya po tayo ng pangalan at tinawag tayo mga tagapagmana ng kaharian. Tinawag niya tayo mga alagad. Tinawag niya tayo bayang tinubos. Pakinggan po natin ang scriptures sa Ephesians 1, 5-6. Tayo kanyang tinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinalaga niya tayo, nilinis tayo sa dugo ni Kristo, binihisan, inaako tayo, at binigyan ng pangalan. Ibinilang po tayo na kanyang mga anak. Anong maaaring tugon natin sa kanyang kahangahangang kabutihan? Kanina, point number 1 natin. Avoid harsh words and cruel actions so that our children do not grow up hating us. Ang second point dyan is train them according to God's word. Train them according to God's word so that they will not depart from it. Yun lang. Train them according to God's word so that they will not depart from it. Ganito natin sila palalakihin na may takot sa Diyos. Of course, mga kapatid at kaibigan, kailangan natin maintindihan. Bago po natin sila turuan ayon sa saway at aral ng Panginoon, kailangan may preparations din tayo bilang magulang. What are these preparations? Kailangan ihanda natin yung attitude natin. Number 1, alamin natin ang mga priorities at commitments bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang layunin po natin ay mapalaki sila ng may takot sa Panginoon. And this means we are supposed to be committed to the Word of God and to the God of the Word. Ang attitude dapat natin ay tulad kay Apostol Pablo na ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito o doon man sa langit. In life or death, magiging magulang ako sa aking mga anak at ipakikilala ko si Kristo sa kanila in this life at kahit ikamatay ko pa. Pangalawa, dahil committed tayo sa salita ng Diyos, kailangan nag-aaral din tayo ng salita ng Diyos. Kailangan nag-training din tayo. On the negative, may kasabihan nga tayo, we cannot pass on anything that we do not have. Diba? We cannot give anything we do not have. So a good teacher or a good instructor should have been a good student or a good disciple.
Natuto po tayo at patuloy tayong natututo sa pagsunod sa Panginoon. Kasi we can only prove that God's will is good and perfect if we obey. You cannot prove His will if you don't obey. So on the positive, kailangan lumalago po tayo sa ating relationship sa Panginoon, sa Kanyang pag-ibig, sa pananalangin, at pagsisisi sa kasalanan. Habang ginagawa ko ito, natatandaan ko na minsan tayong mga magulang may yabang tayo eh. Kahit na magkamali tayo sa loob ng bahay, hindi tayo marunong mag-sorry sa ating mga anak. Kesyo magulang tayo, kesyo ganyan. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpapalaki yun. Pero may mga magulang akong nakilala na gano'n. Pero ako sa aking mga anak, pag nagkamali ako, ang turo ko, kailangan mag-sorry. And so kailangan magmula din sa akin. At alam nila yun. At naririnig nila sa akin yung pag ako ang nag-a-apologize. Hindi ako nahihiya na magpakumbaba. And so, dapat lumalago tayo sa pananalangin, sa pagsisisi sa kasalanan, sa pagpapakumbaba, at sa katapatan sa Kanyang salita para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. Pangatlo, dahil tayo po ay Christian parents, we need to keep the right focus. Yes, meron tayong commitments and priorities, meron nandyan yung pag-aaral ng salita, pero at times dahil sa dami ng ginagawa ng magulang, ang problema natin ay yung keeping focus. May focus dapat. Hindi naman komplikado po ang pagiging magulang. Hindi naman natin kailangan i-complicate yan. Yun lang, minsan ang ginagawa natin kapag nahirapan na tayo dahil sa challenges ng parenting, imbes na i-apply po natin yung salita ng Diyos, bigla tayong nakikinig kung saan-saan. Kung sino-sino ang kung ano-anong sistema ang ina-apply natin doon sa ating parenting. Bumibigay tayo at sinasubstitute ang mga parenting systems ng mundo. May alam po akong magulang na nag-confess. Ito, mga Kristiyano to. May alam po akong magulang na nag-confess na ginamit niya ang self-esteem parenting sa kanyang mga anak. Ayan tuloy, lumaki ang mga bata na self-entitled naman. Pag sabing self-entitled, ang tataas ng tingin sa sarili nila. At ang baba naman ang tingin nila sa kanilang kapwa. Mataas ang mga pinag-aralan ng mga bata, pero halatang walang modo. Ang tataas ng tingin sa mga sarili, mga Kristiyano po ito. Pero ang gugulo nila, pagulo sila sa ministry. Walang attitude po ng paglilingkod. So mahalaga na alam po natin at nahihiwalay po natin kung ano ang opinion ng tao versus sa salita ng Diyos. Mahalaga yun. Baka kasi alam mo yun, napag-jumble-jumble natin. Alam po natin dapat ang opinion ng tao versus sa salita ng Diyos. At malalaman lang po natin yun kapag nakafocus tayo sa salita ng Diyos at pinag-aaralan ito. Hindi po natin mahihiwala yun kung hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kung gray area naman ito, kung gray area ang pinag-uusapan na hindi specifically tinutukoy sa scriptures, kailangan po ang iiral ay pag-ibig sa ating kapwa at sa kanilang ikatitibay sa pananampalataya. Kung gray area, pag-ibig sa kapwa ang kailangan umiral. Halimbawa na lang, sa church natin, dapat bang naka-sweater? Versus hindi. Biglang may nag-isip na bawal ang sweater sa loob ng church kasi hindi uniform. Diba? These are things na tackle, hindi morally, hindi moral concern sa scriptures. May mga bagay na hindi moral concern. Ang dapat na umiral ay pag-ibig. And last but not the least, because we trust God in every area of our life, we need to trust Him as we apply all that we have learned. Ang problema minsan sa mga magulang, natatakot na mag-apply ng salita ng Diyos. Bakit?
Kasi either magbabago ang tingin sa kanila ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak, or pwede rin, ang feeling nila, pwedeng magkawatak-watak ng pamilya, masira. We need to trust God in every area of our life. We need to trust Him. Pero more often than not, yung mga fears natin, hindi naman nangyayari yung mga fears natin eh. We need to trust God again and again and again in applying all that we have learned. We will commit mistakes, of course. So we need to ask questions. Kaya nga may church eh. That is why we have one another. That is why we have brothers and sisters in the faith who are also parents. Kaya nga may church and ministry para hindi tayo nag-iisa. Baka yung inasa isipan nating mistake na commit ng mistake ng iba, meron siyang solution para doon. We need to be asking questions. Kaya nga sabay-sabay tayo nag-aaral, para sabay-sabay rin po tayo lumalago, at para walang naiiwan. Pero hindi maiiwasan din talaga na meron tayong mga kapatid na papaiwan din talaga. So yung mga weak in the faith, kailangan inaakayo talaga. Pero that will be another topic for another time. Pero kaya nga sabay-sabay tayo mag-aaral. That is why we have church. Para magkakasama tayo. At natututo tayo sa isa't isa. At sabay-sabay tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Simple lang po ang requirement ng Diyos. Simple lang ang panukat niya sa atin. Faithfulness. Katapatan bilang mga magulang. Diyos ang bahala sa kaligtasan. Diyos ang bahala sa kinabukasan. Kaya nga siya ang ating pag-asa. May mga bagay tayo hindi natin makokontrol. At kailangan nating tanggapin na hindi po natin tungkulin na kontrolin ang kinabukasan. Hindi natin tungkulin kontrolin ang kaligtasan. Hindi po natin trabaho yun. Ang trabaho natin ay maging magulang sa ating mga anak at ituro sa kanila si Kristo. Yun lang. Simple. And so this is how we walk in love to bring up our children in the instruction of the Lord. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang.